Yo, magandang araw mga parekoy. So ang video tutorial natin ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang actual at physical na anyo ng ating mga fuel injection valve kapag binubunot natin ito dahil nga sa carbon deposit. So ito mga parekoy, kakabunot lang at mapapansin nyo dito sa ating nozzle tip is maraming carbon deposit kung saan sila ay nag-accumulate na dito sa ating mga automation holes. So dyan mga parekoy, sa pinakadulong bahagi or pinaka-tip mismo ng ating nozzle tip is nandyan yung mga butas kung saan lumalabas yung pressurized na atomized diesel, kung saan ginagamit nga natin yung fuel injector na ito sa mga diesel na makina natin. So ngayon mga parekoy, ang ating gagawin is i-overhaul natin ito. Kakalasin natin lahat or buo yung ating fuel injection valve at atin itong lilinisan mga parekoy para maibalik natin yung mga automation holes at saka yung tamang calibration ng ating fuel injection valve. So ayan mga parekoy, samahan nyo ako ngayon at gagawin natin ang proyekto na ito ngayon. So kaunting kaalaman muna tayo ngayon mga parekoy. So ano nga ba ang mga palatandaan na dapat nang palitan yung ating calibration or yung ating nozzle tip ng ating fuel injection valve? So unang-una dapat natin malaman mga parekoy na yung ating makina is diesel engine. So ibig sabihin isang compression engine mga parekoy, unlike sa mga gasoline engine which is merong mga spark plug. So dito sa diesel engine mga parekoy, nagkakaroon lang ng combustion dahil sa high compression ratio nito, kung saan nako-compress niya yung hangin dito mga parekoy to its maximum temperature. So dapat yung pasok ng ating diesel dito mga parekoy, since siya nga ay less volatile fuel or matagal masunog, so dapat yung entrada ng ating diesel sa ating combustion chamber is naka-atomize para na diretso na siyang masunog mga parekoy. So dito kapag yung ating mga fuel injector is nagkakaroon na ng disturb sa mga automation holes, so ibig sabihin mga parekoy na hindi na tama yung pagbibigay niya ng atomized na diesel sa loob ng ating combustion chamber. So ang mangyayari mga parekoy is hindi na tama sa kanyang desired na request mga parekoy sa ating atomized diesel. So ang nangyayari dyan, posible na yung ating makina is mag-iitim na usok kasi nga yung pagbibigay niya ng diesel sa loob is hindi na naka-atomize. So kapag hindi nag-atomize mga parekoy, masusunog pa rin yung ating tulo na mga diesel sa loob ng combustion chamber. Ilalabas pa rin ito sa ating exhaust stroke at ang resulta niyan mga parekoy is yung ating black smoke. So isa pa mga parekoy, pag hindi natin ito naagapan is mapapansin natin na yung ating makina is parang nagkakaroon ng vibration. So mararamdaman mo yan mga parekoy na yung under ng yung makina is pangit pakinggan at syempre na riyan yung vibration na ating sinasabi. So isa pa mga parekoy, pag hindi tama yung ating bigay ng atomized diesel is parang mawawala ng lakas yung ating makina. At yun na nga mga parekoy, pag ito ay hindi na tumama sa kanyang eksakto na automation mga parekoy, is tuluyan ngang mamamatay or hindi na tatakbo yung ating makina kasi nga wala na sa timing yung automation mga parekoy at hindi na ito masusunog. So magkakaroon na ng misfire sa loob ng ating mga makina. So para maiwasan natin mga parekoy yung ganitong uri ng mga problema is kailangan nating i-calibrate yung ating fuel injection valve muli sa kanyang desired bar mga parekoy sa entrada ng atomized diesel sa ating combustion chamber. So isa pang dahilan mga parekoy bakit nagkakaroon ng carbon accumulation doon sa ating nozzle tip, since yung ating nozzle tip mga parekoy is direct itong nasa loob ng ating combustion chamber. So kapag nagkakaroon ng chain reaction sa loob or yung ating combustion is kasama itong magkakaroon ng apoy mga parekoy dahil nga siya ay direkta na nakatuon sa ating mga combustion chamber. So ngayon na nga mga parekoy is dito na tayo sa ating topic sa pagkakalas. So ngayon ay kinakalas na natin mga parekoy yung ating tinatawag na return line ng ating fuel injection valve.
At ganun nga mga pare ko, sa pagtatanggal or pagkakalas ng ating mga fuel injection valve is mayroon itong technique or sinusunod na procedure mga pare ko para wala tayong masira sa loob ng ating injection valve or fuel injector. So laging tatanggalin una mga pare ko itong ating adjusting screw para ma-relieve natin or matanggal natin yung pressure na bigay ng ating mga return spring sa loob ng ating fuel injector. So may iba kasi mga pare ko, dinediretso na nilang tanggalin yung ating mga nozzle cap since doon nga yung ating pagtutunan ng paglilinis. So dahil ginagawa nila yon mga pare ko na may pressure pang nakatulak dito sa loob ng ating injection valve, yung ating spring. So ang mangyayari doon sa ating dowel pin kung saan nagbibigay ng alignment sa ating nozzle tip at saka nozzle body is napuputol. So laging tandaan mga pare ko, ang tamang gagawin is unahin nating tanggalin yung ating adjusting screw nut para ma-relieve natin yung pressure na galing sa spring mga parekoy. So ito yung spring na sinasabi ko mga parekoy kung saan nagbibigay ng adjustment sa pressure ng ating fuel injection valve. So next na gagawin mga parekoy is tatanggalin muna diretso yung ating spindle at saka yung ating spring holder. Yan mga pare ko, yung ating spindle yung mahaba at saka spring holder naman or spring alignment yung ating pinapatungan ng spring para hindi na ito mawala or makalas mga pare ko. So i-secure na natin ito sa isang bagay. So yun lang mga pare ko yung laman ng ating fuel injection valve body. So ngayon is pwede na nating kalasin yung ating nozzle cap dito dahil nga wala nang lamang loob doon na pwedeng mawala or malaglag mga pare ko. So isa pa, nawala na rin yung pressure dito. So pwede na nating kalasin or tanggalin itong ating nozzle cap mga pare ko. So ito naman yung kanyang itsura gaya ng pinakita ko kanina na napakadumi na mga pare ko, napakaraming carbon deposit sa kanyang nozzle tip. Since yung kanyang buong nozzle tip nga mga pare ko is direct yan dahil direct injection yung ating fuel injection dito. So ayan, ito ay buo na mga parikoy na nakapasok doon sa ating combustion chamber. So kapag nagkaroon ng chain reaction is kasama yan siyang nag-accumulate doon sa apoy. So dahil sa katagalan ng gamit mga parikoy or posible ring mali yung ating pagkakalibrate is nagkakaroon na ng overfeed ng diesel yung ating chamber. So mangyayari masusunog yan at kapag ito ay sa sobrang sunog mga parikoy is magkakaroon yan ng carbon deposit. So ganito ang magiging resulta mga parikoy. So ngayon dahil alam na natin yung ibang mga sintomas or mga posibleng mangyari is gagawin na natin ito mga parikoy at atin na itong kakalasin para makita na natin kung ano ang ginagawa dito mga parikoy sa ating paglilinis. So dito sa pagtatanggal mga pare ko, pakiramdaman yung mabuti kung hindi dapat sumama yung ating nozzle tip. So katulad nito mga pare ko is okay lang kasi nagagalaw dito yung ating cap nut at hindi nagagalaw mga pare ko yung ating nozzle tip. So good indication yan mga pare ko na posibleng hindi nabali yung mga dowel pin dito or yung ating straight pin kung saan nagbibigay ng alignment sa ating nozzle tip, sa ating nozzle body, kung saan makikita nyo mamaya mga parekoy na siya nga yung nagbibigay ng alignment para sa ating high pressure fuel line diretso sa ating nozzle tip mga parekoy. So ayan, tatanggalin muna natin yung ating cap nut mga parekoy para maipakita ko sa inyo yung actual na itsura nito sa ilalim. So napakaraming carbon deposit dito mga parekoy. So mapapansin nyo yan, ayan sobrang sunog ng ating mga diesel dito at pwede na nga itong magbara sa ating injection. So ayan mga pare ko yung sinasabi kong dowel pin. So dalawa yan sila mga pare ko kabilaan. So iwasan natin itong mabali kasi nga mahirap din hanapan mga pare ko yung ipapalit dito lalo na kapag walang spare yung ating mga dowel pin. So ayan mga pare ko, dalawang butas yan. So, sa pinakagitna naman is yung ating return line at saka sa medyo itaas na maliit mga pare ko is yung ating high pressure fuel na inlet. So eto nga mga pare ko yung ating nozzle tip kung saan ito yung ating pagtutuunan mamaya ng ating paglilinis. So aalisin na muna natin mga pare ko itong ating mga dowel pin para hindi ito mawala sakaling gagalawin natin or lilinisan na natin ng pressurized na hangin
yung ating mga fuel injection valve. So ganyan yung kanyang itsura, mga parekoy. So ngayon mga parekoy is bubugahan natin ito ng compressed air para maipakita ko sa inyo yung dalawang pinaka-importanting bagay dito mga parekoy na butas, kung saan ito yung ating high pressure fuel inlet galing sa ating high pressure fuel line, at saka sa gitna naman yung ating return line. So bubugahan ko ito mga parekoy at dediretso yung may lalabas doon naka-counting diesel sa ating high pressure fuel line. So ayan, mapapansin nyo nga mga parekoy na naglabas siya doon ng counting tirang diesel sa ating injector. So dyan lalabas mga parekoy, or dito papasok sa pinakadulo yung ating inlet. So itong sa gitna naman mga parekoy is yung ating fuel injector return line. So itong dalawa sa gilid or sa kabilaan, yan yung lalagyanan ng ating mga dowel pin mga parekoy. So sa pag-overhaul mga ating fuel injection valve mga parekoy is kapag dito sa ating fuel injection valve body is masyadong wala namang nangyayari dito. So ang gagawin lang dito mga parekoy is lilinisan natin bawat sulok at saka bawat dulo nito, lalong lalo na sa kanyang internal parts, baka nga may posibleng nagbara doon sa ilalim. So ginagawa dito mga parekoy is binubugahan lang ng hangin, hinuhugasan ng krudo, at saka yun na yun mga parekoy, dahil nga yung kadalasan kapag nagka-calibrate is nagkakaroon ng problema lang sa ating nozzle tip o di kaya sa ating adjusting screw kung sakaling mayroon ng problema. So dito sa body mga parekoy is talagang nililinisan lang yan at inaalis natin yung mga posibleng nagkakaroon ng bara sa internal parts nito. So ito na rin mga parekoy yung laman loob ng ating fuel injection valve. So ang gagawin natin dito is mostly yung ating spindle, yung ating spring, yung ating adjusting screw is nililinisan lang yan mga parekoy, hinuhugasan ng diesel yan at binubugahan ng compressed air para maalis natin yung mga posibleng maliliit na bagay kuna kumakapit dito at posibleng magkakaroon yan ng bara doon sa ating mga automation holes. So unang-unang gagawin natin mga parekoy is ayusin muna natin or lilinisan natin itong ating nozzle tip mga parekoy para makita natin or maibalik natin dito yung ating automation holes, kung saan siya yung pinaka-importanting matingnan natin or pagtuunan ng pansin kapag nagka-calibrate tayo mga parekoy or nag-recalibration ng mga fuel injection valve. So dito mga parekoy, kapag carbon deposit lang naman yung problema is pwede mo itong linisan. So pwera na lang mga parekoy kapag yung ating needle na talaga or yung ating needle valve na yung nagkaroon ng problema at hindi na sa ganun katulis mga parekoy sa kanyang desired na posisyon. So mangyayari kahit anong linis mo sa labas mga parekoy, kung kanyang internal part naman is hindi na functional sa kanyang desired position, so wala ring mangyayari. So ginagawa is magpapalit na ng bago. So dito mga parekoy, feel ko lang dito is carbon deposit lang yung nagiging problema dito. So try natin mga parekoy na alisin yung mga carbon deposit at alisin natin yung mga accumulation ng carbon deposit pati na sa internal parts nito, at susubukan natin i-calibrate kung sakali mang gumana ito mga parekoy, makuha natin ulit yung 260 bars. Is tama nga parekoy na carbon deposit lang yung naging problema nito at hindi pa kailangang palitan yung ating mga needle dito at saka yung ating nozzle tip. Kasi kapag nagpapalit tayo ng bago dito mga parekoy, madaragdagan pa yung ating trabaho dito, kung saan doon na papasok yung ating lapping and grinding ng ating bagong nozzle tip saka sa ating injection valve body. So meron akong isang video dyan mga parekoy kung saan nagpalit tayo ng panibagong nozzle tip mga parekoy, at atin itong na-content na rin kung paano maglapping at ang tamang grinding. So nariyan mga parekoy sa aking nakaraang video, so pwede na yung tunghayan para makita nyo rin kung ano ang tamang ginagawa kapag nagpapalit ng panibagong nozzle tip sa ating mga fuel injection valve. So ngayon mga parekoy, dahil nga sa tingin ko is carbon deposit lang yung problema dito, is iti-testing muna natin na ganito yung ating gagawin. Alisin natin ito at lilinisan natin ito gamit ang kaunting liha mga parekoy, at saka huhugasan natin ito ng diesel, saka bubugahan ng compressed air para maalis natin yung accumulation ng mga carbon deposit.
So eto na nga mga pare ko, tapos ko na ang alinisan or alisin yung mga carbon deposit dito. So ngayon is ite-testing natin, bubugahan natin ng compressed air para mailabas natin yung posibleng nakaharang sa loob nito mga pare ko sa ating mga automation holes. So ganun din ang gagawin sa external part, is bubugahan mo rin mga butas na maliliit mga pare ko para mailabas mo rin kung sakaling nasa ilalim yung mga nakabara dito. So ganyan lang yung procedure sa paglilinis mga pare ko kapag hindi kayo magpapalit ng panibagong fuel injector valve or yung ating nozzle dito sa kagaya ng ating ginagawa ngayon. So ayan, pwede na siguro ito mga pare ko at iti-testing natin kasi nga nakikita na naman dito yung ating mga automation holes. So ngayon naman mga pare ko is actual kong ipapakita sa inyo yung sample kung ano nga ba ang working principle ng ating mga fuel injector. So dito mga pare ko, imagine natin na yung ating hangin dito is yung ating high pressure diesel galing sa ating high pressure fuel line. So kapag ka nagbigay ng pressure mga pare ko, napapasok sa ating inlet, so mangyayari ipipuwersa niyang iaangat yung ating needle dito at lalabas yung diesel in atomized form sa mga atomized hole. So yung sobra mga pare ko, yung sobrang diesel na hindi na nailabas sa ating atomized hole is lalabas yan dito sa pinakagitnang bahagi in continuous yan papunta sa ating return line gaya ng sinasabi ko, kasi nga yung gitnang butas na ito mga pare ko or yung sobra is dediretso yan sa ating return na outlet mga pare ko, sa papunta na yan sa ating tangke kung saan man papunta yung return ng makina mga pare ko. So ayan na nga mga pare ko, ibabalik na natin sa kanyang posisyon yung ating mga dowel pin at ibabalik na rin natin yung ating nozzle tip. So anyan mga pare ko, ibigyan mo lang ng alignment yung dalawang butas para sa ating dowel pin at saka is yung butas naman sa ating high pressure line, dapat tumama rin yan ang mga pare ko. So ginagawa ito mga pare ko, dapat naka-flat yung ating nozzle body para makita natin na nakasetting ng maayos yung ating tip dito. So kapag hindi ito nakalapat ng maayos mga pare ko, ang mangyayari niyan is nagbibigay ng pressure, so bubuka-buka ito mga pare ko at sisingaw at tatagas lang dito yung ating diesel. So masama yan mga pare ko para sa ating makina. So dito pa lang is gagawin natin is titingnan mo kung tama ba yung lapping na upo ng ating nozzle tip mga pare ko sa kanyang valve body. So ngayon dahil malinis na rin itong ating cap nut, is ibabalik na rin natin siya sa kanyang posisyon. So dito mga pare ko, kung ano yung panghuling tinanggal natin kanina is yun din yung ating unang ibabalik. So parang nagre-reverse ka lang mga pare ko sa yung ginagawa sa pagtatanggal or pagkakalas nito kanina. So dito mga pare ko, ang tamang gagawin kapag ka nagbabalik na is unahin mong higpitan yung ating nozzle tip mga pare ko, kasi nga dito nagkakaroon ng napakalakas na pressure gaya ng ipinakita ko sa inyo kanina. So dapat mauna ito mga pare ko, kasi nga yung ating adjusting screw pang huli na yan, kasi dun lang naman tayo nag-a-adjust ng ating pressure para sa ating automation. So ayan mga pare ko, tapos na nating higpitan. So okay na ito mga pare ko. So ngayon is continue na tayo sa internal part at ikakabit na natin yung ating return line para makuhanan na natin siya ng tamang calibration. So syempre ipapasilip ko rin sa inyo mga pare ko ang laman loob nitong ating fuel injection valve. So wala itong ibang laman mga pare ko. Dito sa gitna is yung butas lang ng ating return line. Papasukan yan ng ating spindle at saka yung ating return spring holder, at yung ilalagay na rin natin sa taas yung ating return spring. So yung return spring mga pare ko, siya rin na rin yung nagbibigay ng pressure na hawak ng ating adjusting screw para sa ating calibration. At syempre ibabalik na rin natin mga pare ko yung ating tinanggal kanina, yung ating spindle at saka yung ating spring holder. So ganun lang mga pare ko, ibabagsak mo lang siya dito at siguraduhin mo lang na nasa tamang posisyon yung ating spring holder dito at hindi siya pwedeng pauga-uga sa ilalim. So isang indikasyon na tama yan mga pare ko is na iikot-ikot natin ito sa ating kamay. So pwede rin na kapag nakabit na natin yung spring sa loob is ang spring na lang yung ating iikotin, kasi nga nakapatong lang naman siya doon. So indication natin kapag nakapatong or nakalapat siya ng maayos is naiikot-ikot natin yung ating return spring dito.
So syempre bubugahan din natin mga parikoy ng hangin para malinis natin yung nakakapit dito, at ayun na, pwede na natin siyang ibalik sa loob. So ayan mga parikoy, mapapansin nyo naiikot siya ng ayos, so indication yan na nakalapat nga ng maayos yung ating spring holder sa kanyang spindle. So ayos yan na mga parikoy. So ayan na, ibabalik na natin yung ating adjusting screw dito sa kanyang adjusting nut. So ibabalik natin mga parikoy, dapat is yung ating adjusting screw dito is nasa kanyang pinakaluwag na posisyon. So para mahigpitan natin ng maayos mga parikoy yung kanyang cap dito, so gagawin natin is isasagad natin siya sa kanyang pinakabukas para mahigpit natin mga parikoy yung ating cap dito. So kapag kasi nakakain na yan mga parikoy yung ating adjusting screw, is mahirapan tayo mamaya kasi nga yung clearance dito is nakakain na siya ng pressure. So dapat relieve mo muna yung pressure mga parikoy sa kanyang pinakasagad na luwag para mamaya is itong mangyayari ganito mga parikoy, mahihigpitan natin ng maayos yung ating cap nut dito sa ating adjusting screw. So ayan, ipapakita ko sa inyo na yung ating cap nut para sa adjusting screw is nahigpitan ko na, at pwede pa nating galawin yung ating adjusting screw para sa ating calibration. So ganito dapat ang ginagawa mga parikoy. So eto na, pwede na nagagalaw natin at pwede na natin kuhanan ng different pressure or bars yung ating calibration. So eto na nga mga parikoy yung actual na pagkuha ko ng calibration dito sa ating fuel injection valve. So ituturo ko muna sa inyo, at ang gagawin mo mga parikoy is buksan mo muna ng sagad yung ating adjusting screw. So titingnan mo mga parikoy, bibilangin mo kung nasa tamang butas ba yung ating automation holes dito. So dito mga parikoy, 8 yung butas dito, at mapapansin nyo naman na nasa tama or 8 rin yung butas natin dito. So ang target natin mga parikoy is 260 bars. So sa paghihigpit is alalayan mo siya mga parikoy na dapat hindi mabigla yung ating fuel injector dito at makita. At gusto ko lang rin na ipakita sa inyo mga parikoy yung alalay na pag-angat ng pressure dito, na kung gaano nga ba kahigpit or kalakas yung pressure sa 260 bars kukumpara natin sa ating starting. So ito mga parikoy 50 bars. So mapapansin nyo medyo buwaghag pa yung kanyang bigay ng automation. So hihigpitan natin ng kaunti mga parikoy at uobserbahan natin kung ilan na. So ayan mga parikoy, pumapatak na siya sa 130 bars. So medyo may tulo pa rin na mapapansin natin mga parikoy sa kanyang pagkatapos ng buga. So kulang yan mga parikoy para sa ating standard na setup para sa ating makina. So ganun din alalay, dagdagan mo ng konti. So eto, pumapalo na siya ng 220 bars. So ayan, ganun na siya kalakas mga parikoy. So medyo kulang pa rin kasi nga ang target natin dito is 260. At least ginagawa ko lang ito mga parikoy para ipakita ko sa inyo, para ma-differentiate natin kung ano ang kanyang itsura from 0 to 260 bars na pressure para sa ating fuel injection valve na makina na may 1,700 na horsepower. So eto mga parikoy, medyo kulang pa kasi mapapansin nyo nasa 240 pa yung patak dito. So ganun na nga, sipang sipa na mga parikoy yung buga ng ating automation dito. So medyo kulang pa ng 20 bars. So ngayon is konting higpit na lang yan mga parikoy para maobserbahan natin yung tamang alalay ng pag-akyat ng ating desired pressure para sa ating fuel injection valve dito. So obserbahan mo mga parikoy, dapat tumama lahat ng ating i-calibrate sa 260 para pantay yung galaw ng ating makina dito. So eto, titingnan natin at ibubuga mo muna mga parikoy para ma-relieve mo yung pressure na natira kanina sa kanyang luma. So ito, mag-a-adjust ulit tayo since kulang pa ng kaunti. So titingnan natin mga parikoy kung tatama ba tayo sa 260. So ayan mga parikoy, lagpas sa 250. So titingnan natin, tumama tayo sa 260 bars.
So kayong nakuha na natin yung tamang desired pressure dito mga parikoy, is tatapusin na natin yung video kasi nga natapos na natin yung ating gawain ngayon. So maraming salamat sa panonood ninyo mga parikoy, God bless inyo dyan. So palagi kayong manood dito at syempre huwag nyong kalimutang mag-subscribe mga parikoy para sa mga panibagong kaalaman na ating ilalabas bawat linggo. So maraming salamat sa inyo mga parikoy.